Kaya nga nakakaasar kayo. If I had my way, I will have you all terminated from service, lahat kayo na involved. Terminated from the service, pending investigation, at yung inyong forfeiture of your pension. Hindi naman forever kayo hindi kayo forever, ma-retire din kayo. Pagka kayo na-retire, pwede kayong balikan No, pwede kayong balikan. Kahit saan lupalop kayo magtago, hahanapin kayo Hahanapin kayo ng batas, hahanapin kayo ng mga taong bayan. No? Civil war ang paksak natin, mga gago, mga animal kayo. Civil war, siniwasan nyo. Salita na salita, mag-ambisyon kayo mag-CPNP, hindi pwede. Hindi ganun ng CPNP. That came from the Filipino people. It is not a ticket to violate the law. It is not a ticket to over-exercise your authority and your power to abuse it. May civil war ang bagsak natin, mga gago, mga animal kayo. Civil war, yun na iwasan nyo. Salita na salita, mag-ambisyon kayo mag-CPNP, hindi pwede. Hindi ganun ng CPNP. Apparently, yung CPNP, yung convoy, yung convoy na naharang. You know, when you have power and authority, that came from the Filipino people. It is not a ticket to violate the law. It is not a ticket to over-exercise your authority and your power to abuse it. May yung malilit na tao pag nahuli doon sa carousel, kawawa Tapos kayo, porke ba PNP, CPNP, and then you come out denying na hindi ikaw. Ba't hindi mo alamin kung hindi ikaw yon, sana, ang CPNP, inalam mo, sino ba yun? Di ba? Kaya, kasi, anong example yun? Di ba? Leadership by example. You're supposed to follow the law, uphold the law. PNP. Imagine yung CPNP, mag-violate ng convoy. Subukan ninyo yung mga tiniente nyo, kapitan nyo, major colonel ninyo, ang mag-violate dyan sa carousel. Reprimand, dismiss from the service. Kayo, Chief PNP, kakaya. Senior officials of the PNP, sino yun? Sino yun? Ang hirap dyan, gagawa kayo ng kalokohan, gagawa kayo ng kabutaan, buta-buta kayo, tapos nun, itatago ninyo, wala kayong B na harapin ang pagkakamali ninyo. Buti pa yun, shout out dun sa, dun sa traffic enforcer ng DOTR, Hindi nabanggit yung pangalan, ewan ko. Shout out sa'yo, kababayan. Buti ka pa. You have a sense of implementing regulations. A sense of doing your job properly. At pagka ako balik ako sa gobyerno, hahanapin kita. Hanapin kita. O kaya, kontakin mo ako, Kontakin mo ako. Kasi yung mga gaya mo, dapat ang dumami. Walang pinipili ba? Kay presidente ka, nag-violate ka, violator ka. Kay ikaw vice president, kay ikaw senator, congressman, kahit anong posisyon nyo, chief PNP, chief AFP, generals, kahit sino, pagka nag-violate. Yung batas pantay, hindi yung may kinikilingan. At yung bagong administration, dapat ang pananaw, pantay, walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay sa mata ng batas. We, the sovereign Filipino people, dapat ganon, hindi yung, pagka mataas kayo, pwede kayo mag-violate. Pagka mataas ka, pwede ka magbangag, pwede ka magdroga. Hindi nahuli, walang sisite. Kasi sip-sip lahat, bayad lahat. Pagka congressman ka, pwede ka manduro, pwede ka mag-contempt. Mga walang niya kayo, abusado kayo. Nakalimutan nyo na yung paninilbe sa taong bayan. Yun yung problema, kaya kami nagagalit, kaya kami maangas. Nakalimutan nyo And kayo pa ngayon ang galit, kayo pa ngayon ang may katwiran. No, hindi pwede. Iikot ang gulong. Punong-puno na ang mga kababayan natin. Gusto ko nga laglagan nyo ako na warrant of arrest para magalit yung taong bayan. Please, wag naman ganun. Baka mamaya taong bayan ang mag-ano sa inyo I-warrant of arrest kayong lahat Pag kaya napuno na yung kababayan natin. Pigang-piga na tao. Solvehan ninyo. Yung mga problema ng mga kababayan natin sa taas ng presyo, yun ang solbahin ninyo. Yung mga
yung mga nangyayaring droga sa kalsada na lumalaganap, mas malakas ngayon, yun ang solve ninyo, yung mga biktima, yung mga nanakawan, nare-rape, yung mga sinasaksak, yung mga nakikidnap ng mga bata. Ay, Diyos mio, ano ba klase tayo? Paurong na bansa eh. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, yun yung lutasin ninyo. Ikaw, BBM, explika mo yung pagkawala ng pera. Lahat kayo. Akala ko nga, wala na tayong pag-asa, pero salamat sa Supreme Court eh. Kasi yung Supreme Court, kahit papano, nakakita ka ng liwanag eh. Yung pagkakatanong ng Supreme Court, yung pagkakasalita nila, makita mo yung galing ng mga natin, mga justices natin. Eh may nagtanong nga sa akin eh, pagka natuloy yung revolutionary government, anong opinion mo? Opinion ko? Ay, sarado lahat yan. Pero itong Supreme Court lang ang matitira na hindi isasara. Na yung Supreme Court ang matitira na walang palitan. Na sa tingin ko, yun yung advice ko sa mga uupo. Sana makaupo ako doon. Yung advice ko, bigyan nyo lang akong mani, kakain na lang ako ng mani, tapos magbigay-bigay na advice sa inyo. Seriously, kinakailangan natin ng reboot kung gano'n ang pananaw ng mga gustong sumagip sa bansa natin. Kasi pag gano'n na talaga, pag gano'n yung bansa natin. At inip na yung mga kababayan. Kung sakasakaling kayo mga kababayan, makita ninyo yung sarili ninyo na tatayo kayo. Kasi mahirap yung tumayo, wala kang katabi sa kaliwakan. Oh no, wala akong kasama, wala akong kakampi. Wala pa sa likod, ikaw lang, huli ka. Pero kung marami kayong tumatayo, ibang klase yon. Kasi walang magagawa yung ang ating law enforcement. How will they implement the law when in fact yung taong bayan ang nag-i-implement ng law? Diba? Implementing the Constitution. Because so much has been violated sa Constitution. We, the sovereign Filipino people, very clear, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Diyos lang ang kinikilala natin na mas mataas sa atin. Hindi the President, hindi the Vice President, hindi the Senator, the Congressman. Tinatawag namin kayong Honorable. Bongbong, tinatawag kang His Excellency, Your Excellency. Pero you're not excelling, You are performing way below. Tinatawag kayo dahil sa galang, pero kayo, problema nyo, hindi nyo ginagalang ang taong bayan. Yun yung problema nyo no? We, the sovereign Filipino people, di ba? In order to build a just and humane society, semplang na kayo ron. Nasaan ang justice? Wala. Hindi pa nga, yung sa akin nga, walang justice biktima ako Kasi, wala pang petsa para maghusga yung para pag-isipan ng prosecutor kung merong merito yung kaso, kung mapupunta yan sa may probable cause ba na dadali na sa korte. Inuunahan nyo Inuunahan ni DOJ. Anong klase yun? DOJ ang nag-iimbestiga, DOJ secretary sabihin, guilty yan. Ano na yan? Na may probable justice, in order to build a just and humane society. Anong ginawa nyo kay Kibuloy? Anong ginawa nyo kay kala Badoy, ka Eric, kinontempa ninyo? Resource speaker, kinontempt nyo? Anong ginagawa nyo sa mga vlogger na gusto nyong upakan? Anong ginawa nyo kay Tebes, kay Bantag? Nandun sa ilalim, dun sa gitna, somewhere there in the Bill of Rights, a person is assumed innocent until proven otherwise in a court of law. Hindi pa nga, wala pa nga yung probable cause guilty na kagad ang dating Criminal na trato nyo O 6,000 pulis sa pinadala nyo kay Buloy. Ano ba yan?
Uy, padala nyo sa akin, mas marami ha. Mas marami. Magkaalaman na. O, police, ranger. O, tingnan natin, magkaalaman. You know, baka mahati ang police ha. Siguraduhin nyo yung patatalan ninyo ha. Yung buuan loob ha. At kayong mga sasali dyan ha. Be sure ha. Ready kayo kasi mga mamaya umikot ang gulong, tanggal kayo sa serbisyo. Yung kay Kibuloy nga Kung ako lang ang masusunod, ano, the new government, verify all the names of these people involved sa Kibuloy case na yan, yung sa KOJC. Imbestigahan kayong lahat. Lalo na yung mga kitang-kita sa camera, no? Yung determine kung sino nag-hitcha ng tirga, sino yung nakinamatay ng isang tao ron. Hindi nyo na may babalik yung buhay determine kung sino yung nag-pepper spray. Kilalang-kilala naman, di ba? Sino yung nanghataw, sino yung nanadyak, sino yung nanipapas ng mukha At lahat ng official doon. Because hindi pwedeng dahilan yung sinusunod lang yung order. Hindi pwedeng dahilan yon. For that matter, kinakailangan yung bagong administration, if ever magkaroon tayo, dadating din yun, dadating. Hindi forever si BBM. Mamamatay din si BBM out of old age. Okay, ma-overdose. Kaya nga di pwede forever yan. Kayong mga mare-retire din kayo, no? Lahat kayo mare-retire, no? Ang forever lang, si God, ang forever lang, siya yung forever. At yung pagmamahal talaga ng tao na talagang sumasang-ayon sa kanya. Pero kayo, wala kayo. Sa impyerno kayo pupunta lahat. Doon kayo pupulutin. Nyawa talaga. Kakainis yung na yan. Imagine, lahat kayo dapat imbestigahan. Imbestigahan kayo. Lahat ng mga nangyayari ngayon, lahat kayo imbestigahan. Heads of agencies, head of critical figures, no? Mga that is causing so much disaster sa buhay ng taong bayan, no? Pati kayo, DBM, imbestigahan kayo kasi release kayo ng release Pati kayong mga, yan, yung sa PCSO na yan. Lahat kayo imbestigahan. PAGCOR, lahat kayo. It will be parang piyesta, no? Parang piyesta para sa taong bayan. Kasi lahat kayo And then there will be a death penalty in place. Nako! Kawawa kayo. Wala ganun talaga. While the Council of Elders, kayo, pwede nyo pag-usapan, Council of Elders, kasi nandyan yung mga religious groups, pag-usapan nyo, wag na ilagay yung death penalty, wag na. Masyadong barbaric yan. Sige, tagalan nyo lang